Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? At dahil matagal na nga din pong natatakam si Papa sa papaitan, ayan nga at nagluto na nga din po siya. Maaga nga po pala silang nagpunta ni Mama sa palengke para daw po makabili sila ng sariwa. Pag uwi po pala nila sa bahay ay sinimulan na nga din po itong hiwain ni Papa ng maliliit. Pero syempre bago niya nga po yan hiwain ay hinugasan niya nga po muna yan ng mabuti. Ganitong hiwa lang po pala yung ginawa ni Papa para daw po mabilis lang maluto. Inuna niya po palang pinalambot, eto po palang parang taba na matigas. Pagkatapos ay nilagyan niya na nga din po yan ng luya. Tapos sinunod na nga din po ni Papa yung sibuyas. Kung mapapansin nyo nga po ay hindi na nga din po naglagay si Papa dyan ng mantika. Sa pressure cooker po pala pinalambot ni Papa yung mga karne. At nung lumambot na nga din po pala yung karne ay sa kasirola na rin po pala nagisa si Papa. Para nga po malagyan niya po ng maraming sabaw. Maliit lang din po kasi yung pressure namin. At nung nagisa-gisa na nga din po yung sibuyas at luya ay isinalin na nga din po ni Papa yung karne dito nga po sa kasirola. Tapos naglagay nga lang din po muna siya dyan ng konting patis. At saka po hinalo-halo niya na nga din po ito ng mabuti. Tinagdagan na rin po pala yan ulit ni Papa ng patis. Tapos medyo pinatuyo niya nga lang po muna ito pong karne. At nung lumambot na nga din po yung karne at saka na nga din po nilagay ni Papa ito pong pampait niya. Sabi nga po ni Mama ay hindi nga daw po nagbigay yung tindera kay Papa ng apdo. Yun pa man din daw po yung pampasarap sa papaitan. Kaya next time sabi nga daw ni Papa ay magsabi nga daw po siya. Eto nga po mga kalabs at hinayaan na nga lang din po muna dyan ni Papa na maluto ng mabuti. Tapos yung pinakuluan niya nga pong sabaw sa pressure ay isinali niya na nga din po dito sa kasirola. At nagdagdag na nga din po pala si Papa dito ng tubig. Pagkakulo nga ay tinatanggal nga lang po ni Papa eto pong parang dumi na lumulutang. Pagkatapos mga kalabs ay naglagay na nga din po si Papa dito ng maraming maanghang na siling green. At bandang huli ay nilagyan niya na nga din po ito ng suka. Pampasarap daw po kasi yan sa papaitan. At ganito din po pala yung style ni Papa sa pagluluto ng papaitan niya. At nung luto na nga din po ito ay tinawag niya na nga din po si Kuya para po tikman kung ano po bang lasa nito. At sabi nga po ni Kuya dyan ay masarap nga daw po at pwede na nga daw pong kumain. Kaya ayan nga at si Kuya na nga din po pala ay nagsandok ng ulam namin. Talaga po si Kuya kung magsandok parang kokonti nga lang po yung niluto ni Papa. Hindi niya pa po kasi pinuno itong bowl ng laman. Sabi naman po ni Kuya ay mainit daw po kasi at tatagdagan niya na nga lang daw po. At sabi ko naman po kay Kuya ay mamaya na lang dahil kukuha pa nga po ako ng sabaw. Sa totoo nga lang po mga kalabs ay hindi po talaga ako mahilig sa papaitan. Kaya hanggang sabaw nga lang din po ako nito. Nilagyan din po pala yan ni Mama ng kalamansi para nga po mas lalo pong sumarap. Kahit sabaw nga lang po sa akin nito ay ayos na nga po. Ang importante ay makakain naman po ako ng madami. Sabi ko naman po sa inyo ay hindi nga po ako mapili sa mga ulam. Basta po kung ano po yung naihain ay kakain po talaga ako. Naparami pa nga din po ako dyan ng higop ng sabaw dahil maasim nga po. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.